Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah mga kapatid sa Islam, tayo po ay nasa al-hadith as-sabi'a wal-ishrun. Ika-27 na tayo na hadith, na kung saan sabi dito, عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. Mula kay Abu Musa al-Ash'ari, kalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang sinabi ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, man hamala alayna as-silah. Sabi dito, ang sino mang nagbuhat sa amin ng silah. Ang kahulugan po ng silah is ng sandata. Falaysa minna, ay hindi kabilang sa amin. Mga kapatid sa Islam, isa sa mga napakalaking biyaya na dapat nating pasalamatan kay Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan nandito tayo sa lugar na kung saan panatag tayo at wala tayong pinangangambahan. At dapat ganun ang lugar ng isang Muslim. Dapat ganun ang lugar ng isang Muslim. Dahil ito ay nagpapanatili ng kapayapaan. Wala tayong pinapangambahan. Dahil kung ating titingnan ang pagsubok sa ibang mga bansa na kung saan wala silang kapayapaan, puro sila takot, no, hindi sila makaalis ng kanilang tahanan, maliban na lamang may halong pangangamba na baka may pumasok magnanakaw, na baka may mangyari sa bahay nila hindi inaasahan, o di kaya ay kapag sila ay lumabas, may mga magnanakaw, may mga holduffer, kidnap, or may mga gera, sa madaling salita, katulad ng nangyayari sa mga kapatid natin sa Palestine at sa iba pa mga lugar. Isama natin sila sa ating mga panalangin, nawa ay tulungan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. So inuulit natin mga kapatid sa Islam, ang kapayapaan at ang kaligtasan, ito ay isang malaking biyaya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala na dapat i-apply na isang Muslim sa kanyang sarili at sa kanyang lugar. Dahil sa hadith na ito ay sinabi sa atin ng propeta na ang sino mang nagbuhat ng sandata sa kanyang kapatid na Muslim at hindi naman karapat-dapat na pagbuhatan ng sandata, kumbaga ang kanyang layunin ay upang takutin o upang patayin, at hindi karapat-dapat, no? So malaking babala mula kay Propeta Muhammad na ito ay hindi kabilang sa kanya. Kung tayo ay nagsasabi na tayo ay ummah ng propeta, nasyon ng propeta, so hindi yun ang gawain ng nasyon ng propeta, at yun ay maaring kakalabas natin sa turo ng Islam. So mga kapatid sa Islam, kaya naman ang malaking paalala sa hadith na ito ay ang isang Muslim sa kanyang kapwa na Muslim, kung mayroong mga hindi na pagkasunduan, ay pag-usapan na maayos at huwag kaagad humantong sa pagbuhat ng sandata na maging o di kaya ay humantong sa hindi karapat-dapat na mangyari. Allahu a'lam bis-shawab. Yun po ang maiksing pagpapaliwanag sa hadith. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira.